Panahon pa ng tatay nyo, nangyayari na to. Yung paghatid ng mali-maleta na yan. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President. Okay, ito pa no. Ito kasi yung pinapakalat nila na mali-maleta. Di ba? Inahatid. Tapos ngayon, tuwang-tuwa itong mga DDS dahil meron na daw silang matibay na ebidensya, di ba? Pero bakit nananatili pa rin na malahaya si PBBM? Kahit na may matibay na basihan, ebidensya na pinapakita na kung saan kasama na yung 18 Marines. Tapos ito pa yung nagpapaliwanag. Alam nyo kung ako lang ang tatanungin, yung 18 Marines na yun na sinasabi nyo, hindi pasok yun. Kasi kita-kita nyo naman. Alam nyo, pansinin nyo, pag tinatanong sila, tapos yung tanong nung nagtatanong ay kung para bang ni-recite yung yung isasagot. Kasi pansinin nyo, kada tanong may kumukuha kumukuha agad ng microphone para siya yung magsalita. Hindi ba pwede isa lang magsalita? Kasi kung totoo man yan, ay kahit ipikit pa nila ang mata nila, ay alam nila kung paano ikwento. Alam nila kung paano sabihin. Pero dito kasi sa nakita ko, na sinasabi nila, pinagyayabang nila 18 Marines daw. Di ba? Na ebidensya na nagpapatunay na naghatid ng pera na maleta kay PBBM at kay Romualdez. Pero tuwing tinatanong sila, kapag hindi nila alam yung sagot, kinukuha ng attorney, siya nagsasalita. So halata masyado, di ba? Bukod pa ron, nakuha nila ng litrato yung paghatid, no? Pero bakit hindi nila may pakita na may litrato din kung sino ang hinatira nila, katulad ni PBBM, ni Romualdez, di ba? Bakit puro lang maleta pinapakita, sinasakay, kinakarga? Di ba? Kung kaya nyo naman pala may pakita ang larawan, bakit wala kayong may pakita ang larawan na kung saan tumanggap mismo ng maleta si PBBM at ni si Romualdez, di ba? Sa tingin nyo. Tapos sasabihin nyo naghatid kayo sa kanyang bahay pero wala kayong litrato, wala man lang kayong picture na tinanggap mismo ni PBBM. Puro kwento. So ito, pakita natin to. Ayan. Parinig ko sa inyo. Ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila drones na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung na yun. So, bali kami noon, convoy, full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat no dahil isasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na... Para lamang po magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Naagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Yun, narinig nyo naman, napakalinaw at napakaganda ng pagkasabi niya. So maniniwala na tayo na siya nga yun. Okay, maniniwala na tayo na pagpalagay natin, maniniwala na tayo sa 48 maleta na sinakay nila sa eroplano na yon.
Di ba? Pero hindi natin kailangan maniwala na idinilibar nila yun kay Romualdez o kay PBBM, dahil mismo siya ang nagsabi na hindi niya daw alam kung saan i-deliver, kung saan dadalhin yung mga maleta. So ibig sabihin, gumagawa sila ng kwento na idinudugtong para sabihin, para idiin na si PBBM yung hinatiran ng maleta. So ayan, siya mismo nagsabi na hindi niya alam kung saan dadalhin yung maleta, kung kanino ibibigay, dahil hindi naman pala siya kasama sa pag-deliver. Doon lang siya kasama sa pagkarga. Nako, yan ang sinasabi ko na mga kwento, diba, para baliktarin, para sabihin na si PBBM ang hinatira ng maleta na yon, si Romualdez. Pero dito sa mga witness nyo, nako, hindi pasado. Kahit saan natin tignan, sa mata pa nga lang kung totoo na nagsasalita sila ng totoo, no, yung mga witness doon na iba, di sana yung mga mata nila titig na titig doon sa nagtatanong. Pero tignan nyo, pansinin nyo yung mga mata nung tinatanong, gumaganon, parang kinakabaan, halata na gawa-gawa lamang yung sinasabi niya, kwento-kwento lang, diba? Pero ito, kita nyo, pansin mo talaga na nagsasalita siya ng totoo, dahil yung mata niya at yung tuloy-tuloy yung pagsasalita. So yun nga lang, hindi pala siya kasama doon sa naghatid, at hindi niya alam kung kanino hinahatid yung maleta na yun na 48 na sinasabi nyo, dahil hindi naman pala siya kasama lang siya sa pagkarga, diba? Nako, yan tayo. Okay, at bukod pa ron, ayan, pakita ko rin sa inyo itong video na to. Bukod pa ron ay nagsabi mismo ang iniidolo nyo na bago man sila maupo o bago man sila maging presidente, vice presidente, ay may nangyayari na palang ganito. Ibig sabihin, panahon pa ng tatay nyo, nangyayari na to. Yung paghatid ng maleta na yan. Pero ang tanong, bakit hindi inaksyonan noon? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang, kung kailan ay gusto nyong ipabagsak, gusto nyong pabagsakin si PBBM? Kaya sinasabi nyo, maleta, para lang mapabagsak nyo si PBBM at may palit ang iniidolo nyo. Samantala siya mismo ang nagsabi na meron na palang nangyayari noon. Ngunit bakit hindi inaksyonan? Bakit hindi agad ito pinaimbestigahan? Diba? At hindi sana nangyari na sinasabi nyo ngayon, kinukwento nyo ngayon na si PBBM ay isang kurap, magnanakaw. Kasi ang salita ng magnanakaw at kurap, noon pa yan, naririnig na namin yan. Noon pa yan, naririnig ko na yan. Diba? Pero ano nangyari? Wala. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi pa rin nabago ang sigaw nyo, panira nyo, magnanakaw, adik, kurap, ganyan. Ganyan din yung dati na isinisigaw ng mga pinklawan noon. Pero ngayon, pasalamat niya ako dahil ang pinklawan ngayon naniniwala na kay PBBM, dahil nakikita nila na may maganda at may malasakit si PBBM sa bansa niya. At yun din ay meron din silang pagmamalasakit, kaya nung makakita, mapansin nila na halos parehas din sila na nagmamalasakit sa bansa, ay bakit pa tayo mag-aaway? Hindi ba pwede na magkaisa para nang sa ganun mas mabilis ang proseso
pagtulong sa ating mga kababayan pag nagkakaisa tayo, di ba? So, dati na yan, lumang tugtugin na yan, di ba? Ayan, pakita ko dito, i-play ko. Ayan, kayo nang bahala. Mag-komento kung anong masasabi nyo. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala.